Nakakahiya ang Philippine National Police ayon kay Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil aniya sa kabila ng intelligence funds ng PNP ay wala silang alam sa mga nangyayari sa bansa, pati na ang banta laban mismo sa kanya. Yan at iba pang balita mula kay Jason Rubrico live. Jason, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Pumalag nga si Vice President Sara Duterte sa sinabi ng Philippine National Police na wala naman silang natanggap na impormasyon patungkol sa banta laban sa pangalawang Pangulo. Naitanong kay Vice President Sara Duterte sa Zamboanga City kung magkakaroon pa ba ng pagkakataong makapag-usap sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hinaharap. Yan ay sa gitna ng mga nangyayari sa politika nitong mga nagdaang araw. Sagot ng bise, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. binigyang diin din ni Vice President Duterte na totoo ang mga banta laban sa kanya. Ang lahat ng ito ay bago pa man aniya mangyari ang kaguluhan sa Kamara. Documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. Nito nga ang mga nakarang araw, mas binigyang diin pa ng pangalawang Pangulo ang banta sa kanyang seguridad. Sinabi niya na may restback siya sakaling ipapapatay siya ni Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kung ang Philippine National Police ang tatanungin, ay wala naman daw silang natanggap na impormasyon sa banta laban kay Vice President Duterte. Bagay na pinalaga ng bise na aniya ay nakakahiya ang PNP. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Sa unang bahagi nitong taon, nauna nang sinabi ni VP Sara na may balak manggurgur o pumatay sa kanya. Kaugnay sa mga banta laban sa kanya, sinabi ng pangalawang Pangulo, may nais kasing makamtan si Romualdez. Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez at hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-president si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Kaya sa ngayon, si Vice President Sara Duterte o kanina ay nasa Lingayen, Pangasinan siya para pangunahan ang distribusyon ng higit kumulang 2,000 gift packs para sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng 89th founding anniversary ng Office of the Vice President. Samantala, dito naman sa Veterans Memorial Medical Center, ilang individual ang dumating dito pasado alas 5:30 ng hapon sakay ng isang patrol car ng House of Representatives. Sa ngayon ay sinusubukan nating makakuha ng impormasyon patungkol sa mga individual na ito at kung ano ang kanilang purpose, layunin sa pagpunta dito sa VMMC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Kyle. Alright, antabayanan natin ang iba pang magiging kaganapan dyan, Jason. Maraming salamat sa karagdagang detalye ng iyong balita live.